Hawak na ng Korte Suprema ngayon ang isa pang petisyon para ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang position paper naman ang nakarating sa Senado para umpisahan na ang paglilitis. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang humiling sa Korte Suprema na harangin ang kanyang paglilitis. Ayon sa Korte, hindi siya personal na naghain ng petisyon, kundi ang kanyang legal counsel ang formal na naghain ng Petition for Certiorari and Prohibition kahapon. Nakasaad sa petisyon na nilabag umano ng Kongreso ang due process at wala raw matibay na basihan ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Partikular nilang kinwestiyon ang pag-transmit ng impeachment article sa Senado kahit wala pa raw clear and convincing evidence ng betrayal of public trust. Respondent sa petisyon sina House Speaker Martin Romualdez, House Secretary General Reginald Velasco at Senate President Cheese Escudero na tatayong presiding officer ng impeachment trial. Kasabay ng paghain ni VP Sara ang parehong hiling ng kampo ng Mindanaoan lawyers na dumulog din sa SC kahapon. Sa kabila ng dalawang petisyong ito, kinumpirma ng Supreme Court na wala pa ito sa kanilang en-banc agenda. Ang Senado naman, patuloy na kinakalampag na simulan na ang impeachment trial. We're pressing the issue sa Senate. Hindi pwedeng ganito. Kasi ang public funds, lahat naman tayo natamaan ng mawawalang public funds eh. Whether pro-Duterte ka, pro-Marcos ka, or pro-Leni ka, it doesn't matter. Pera mo yung pinapa-account. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang position paper ang isinumite ng Bayan Muna sa Senado para igiit na dapat ngayon na simula ng paglilitis, hindi sa kalagitnaan ng taon. Nakasaad sa dokumento ang legal na basihan ng grupo para sabihing hindi na pwedeng iurong ang impeachment court hanggang June 2. Ginigiit na argumento ng Bayan Muna ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP na naubos daw sa loob lang ng 11 days noong 2022. Posible pa raw maharap sa constitutional violation ng Senate kung hindi nila agad ikakasa ang trial. It can lead to more complaints in the Supreme Court if the Senate continues to withhold decision on whether or not it will hold trial now, in June 2, or in the next Congress. Hindi na rin daw kailangang gumawa ng bagong impeachment rules dahil may nakatakdang proseso namang nauna nang ginamit sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Kung gagawa pa raw kasi ng bago, mas lalo lang mauudlot ang trial na labag sa konstitusyon. May oras eh. As long as they focus on one impeachment ground and one or two acts. Sa naging impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, 8 ang articles of impeachment. Pero sa huli, isa lang ang hindi tamang pagdeklara niya ng kanyang yaman sa SAL-N ang naging ground for conviction. Pagdating sa impeachment ni VP Sara, ayon sa Bayan Muna, ang misuse ng confidential funds ang posibleng maging pinakamatibay na ground na basehan ng kanyang paglilitis. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Good afternoon. The Supreme Court en banc, during its session today, February 25, 2025, acted on the following matters. In the case of Sara Duterte versus House of Representatives et al., Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the fourth impeachment complaint against her. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. The court required the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice.